Usapang pag-ibig ulit tayo ngayon. Nawawala na ba ang interest nyo sa isa't isa? Kaya ang ibinibigay nyo na lang ay ang bare minimum. Nasa stage na ba kayo na unti-unting nagiging emotionally disengaged ang isa o pareho sa inyo? Naku, baka quiet quitting na yan. Emotionally disengaged. Disengaged. Nanlalamig in Tagalog. Yun. Ang quiet quitting ay hindi lamang may ugnay sa trabaho, kundi maaari rin pong mangyari sa isang relasyon. At para ipaliwanag po sa atin yan kung bakit unti-unting nawawala yung gana o yung enthusiasm sa relasyon, ay kasama po natin live ang Heartbreak Coach na si Coach Jay Pascual. Good morning. Hi, Thank Jay. you. Thank you so Good much for having me morning. here. Alright, paliwanag mo naman sa amin, ano ba itong quiet quitting na ito? Basically, yung quiet quitting kasi, yung isang partner, yung unti-unti nag-disengage emotionally. Pero it doesn't mean na magbe-break na siya. Parang magstay siya doon sa relasyon, pero yung affection, yung effort, tsaka yung presence niya, unti-unti nang Oo, nawawala. kasama ba Parang dito ganun. yung parang medyo nawawala na yung kilig, yung intimacy? Normal naman yun, pero part din siya ng ng quiet quitting. Kasi madaming factor yan Audrey and Dayan. So, mas maganda i-deep dive natin. Okay. Okay. Well, sinabi mo nga, factor, ano? Hindi kaya factor kasi sinabi nila, no, kapag nanlalamig sa isang relasyon, baka may nagpapainit na iba. Ay, Hindi kaya kasali ba dahilan yun, yun. Coach Jay? Possible kasama yun, kumbaga may nagpapasaya na ng iba. Minsan kasi may mga, may isa sa relationship na mas masaya sila na wala yung partner nila. Ah, okay. So pag may time na nakahanap sila ng ibang atensyon, mas doon nila na feel yung happiness. Okay, sabi mo may iba't ibang mga factors. So Yeah. medyo na-touch na natin. Ano-ano ba yung mga factors ito? Isa-isahin natin. Yung sa silent quitting, pwedeng kasing napagod na. Like, kung ganun. paulit-ulit na lang mafe-feel ng isang tao yung hindi na-appreciate or let's say may mga conflict like cheating and ganyan. Okay. So napapagod na yung isang tao. Like, alam mo yung umay na, ganun. Kung paulit-ulit na lang. Kung palagi na lang yung issue nababalik o hindi na nare-resolve, parang, di ba, mafe-feel mo, nakakapagod na yung O ganito. pag binigyan mo na ng second, third Oo. chance, tapos Second paulit-ulit chance, third pa rin. chance, ganun. Okay. So, nafe-feel nila yung pagod sa isang relasyon. Burnout, kumbaga, sabi. Oo. Okay. Well, sa ganitong pagkakataon, meron bang pattern na mahalata mo na papunta na nga kayo dun sa breakup? Oo. Actually, madali mo lang siya magigets or yung pattern niya is kapag nagbago na yung trato niya sa'yo. Like yung mga effort, yung pag-communicate sa'yo, yung affection. Like kung yung dati, may mga small gestures na like yung mga morning text or I love you, tapos biglang, mapapansin mo naman mag-iiba. Oo, ba't parang Mafe-feel mo hindi siya. na tayo tulad ng Oo, yeah. dati? Hindi ka na pinupost sa social media? Oo. Alright, pero I always believe that love is a choice. Yes, ano? oo, Kung I meron agree. mang ganito mga panlalamig, pero kapag pinipili mo pa rin yung partner mo, kaya pa rin namang isalba ito. Ano yung mga pwedeng gawin if you really want to be with that person pa rin? Agree naman ako doon. Like, kung hanggat maaari ayusin nyo. So, through communication, open and honest communication, importante. Para at least aware kayo sa isa't isa kung ano yung pwede nyong i-resolve. Diba? Kasi ang hirap kasi wala naman kayong mare-resolve kung di kayo aware kung anong issue or problema yung pinagdadaanan nyo. So, mas maganda talaga na maging honest ka and ma-communicate mo. Usap pa rin, ano? Oo, yun pa rin. Pero Coach Jay, iba-ibang sitwasyon ng relationship. Ano? Ang mahirap dito, halimbawang meron na kayong anak or even kasal na. No? So ano nangyayari sa mga cases na na-encounter mo dito kapag meron ng ganito, panlalamig, pero yung commitment nila ay medyo malalim na? Ako based on experience or sa mga kakilala ko, ang problem kasi nagagamit kasi yung anak or para lang excuse, para lang magstay sa isang relasyon. Pero kasi ako naniniwala ako mas okay nga na hindi matrauma yung mga anak. Di ba parang mas gugustuhin ba ng isang anak na magstay sa isang pamilya na toxic naman, di ba? Parang para sa akin ganun ko siya tingnan. Parang nagiging excuse kasi yung Pero syempre, wala naman tayong magagawa. Buhay nila, like, may kanya-kanya silang choice. Di ba? Well, how about yung financial dependency? Ako, mas pwede naman magtulungan na lang eh. Like, Kahit huwalay kayo,
Oo, yun. Kailangan basta may binibigay kang kung may responsibilidad oo, mo. responsibility mo sa anak, okay yun. Pero depende pa rin sa usapan talaga. Okay. Ng ano. Coach, tama ba? Maraming Gen Z millennials daw ang nakakaranas nitong quiet quitting mindset. Do you agree? Oo, yeah. Ako kasi as millennial, mas pipiliin ko pa na na yung mental health ko, like yung peace of mind ko. Pero may iba kasi hindi talaga capable na mag-open. Like mas pipiliin na lang nila na tumahimik na lang kaysa i-open kung ano yung nafe-feel nila sa partner. Like pag nasa silent quitting sila. So Okay. mental health talaga yung like ngayon nasa digital era tayo. Mental health talaga yung priority ng Gen Z at millennial. Well, bilang panghuli, Coach Jay, factor din ba yung generation? Kasi alam ko yung mga naunang generation, mas mahaba yung pasensya nila sa kanilang partner na talagang kahit na medyo dumadaan sa magulong episode ng kanilang relasyon, nag-i-stay pa rin. Unlike sa mga, sinabi mo nga, millennials or Gen Z na konting problema lang, may nakitang negative o red flag, nag-quit na o nagiging nanlalamig na. Yeah, kasi di ba may tinatawag nga tayong generational trauma. So, minsan namamana kasi. Like kung kunyari, based on research din, kapag yung lumaki ka sa family na hindi naman expressive, so pwede siyang maging factor din. Pero for me, yun nga, ngayon, kung pipiliin mo talaga yung sarili mo or self-worth mo, di ba, mas pipiliin mo maging masaya. Kahit mag-isa ka or huwag ka na magstay sa isang toxic na relasyon. Alright. Okay, Coach Jane, meron ka TikTok account. Yeah, Ang daming oo. mga content to na tungkol sa pag-ibig. Please stay your Yeah, social media please pages. follow me on TikTok at PascualJ_ on FB, J Pascual. Basta search nyo lang and mas dami kayo makikita about the love or kung ano man pwede nyong makuwang advice from me. So, Ayan. thank you. Alright, maraming Thanks, salamat Coach sa iyong mga Jay. impormasyon na ibinahagi at sa iyong oras. Heartbreak Coach, Jay Pascual. Heartbreak you. Coach, pero hindi mag-heartbreak Yes, ng of course. Alright, thanks Coach Jay.